Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Juan Bosco, pari at naging guro ng mga kabataan. Dahil sa paggabay at kabanalan ni San Juan Bosco, napakaraming mga kabataan ang naging banal, naging santo. Dahil sa kanyang pagtuturo, napakarami din ang na-inspired na magpari, pumasok sa buhay religyoso. At isa po ako dyan. Papasalamat ako kay Don Bosco dahil ako po ay pumasok sa eskwela ng mga Salesiano ng Don Bosco. Dahil po sa buhay ni Don Bosco, narinig ko ang tawag ng Diyos na paglingkuran siya bilang isang pari. At hindi ko makakalimutan, isa sa mga turo ni Don Bosco, ang sabi niya, run, jump, make noise, but do not sin. Magsaya ka, magingay ka, lumundag ka, pero wag na wag kang magkakasala. Ano bang kasalanan? Hindi lang yung masama at mali na ating ginagawa. Pero tayo din ay nagkakasala kapag tayo'y natatakot at nangangamba. Dahil palaging utos ng Diyos, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Dahil pag tayo'y natatakot, nawawala ang tiwala sa ating mga puso. Aminin natin mga kapatid ang mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin, kasama pala natin ang Diyos. Ginagabayan tayo ng Diyos. At hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Sa mga pagkakataon ng ating kahinaan, muli tayong magpakumbaba. Hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makita minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Pagkaloob mong kami, madarang naningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab, parang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kaniyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin.
Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Pagkakagalitan ko ang iyong sambahayan, sa harap mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka na mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang iba sa mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig.
Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di nyo ba alintana? Lulubog na po tayo. Bumangon si Jesus at tinutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila na matinding takot at paggigalalas. At nagsabi sa isa't isa, sino kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki. At minsan nakita po siya ng kanyang kaibigan. Parang takot na takot siya, nanginginig, hindi mapakali. Kaya tinanong po siya ng kanyang kaibigan, pare, ba't parang takot na takot ka? At sumagot daw po itong lalaki, sabi niya, kasi pinagalitan ako ng tatay ko. Ha? Pinagalitan ka lang? Natatakot ka na agad? Bakit? Ilang taon ka na ba? Sumagot po ang lalaki, sabi niya, 40 years old na ako. Grabe, ang tanda-tanda mo na pala. Tapos, natatakot ka sa tatay mo? Sumagot daw po yung lalaki, sabi niya, paano ba naman? 1 taon nang patay yung tatay ko. Nagpakita sa akin, pinapagalitan ako. Kahit ako ba naman po, matatakot din. Di po ba? Kapatid, minsan ganyan din tayo eh. Hindi naman totoo ang panganib, pero totoo ang takot. Amen? Pero hindi ibig sabihin, totoo ang takot mo, nararamdaman mo ang pangamba mo, na totoo nang mangyayari ito. Understand, my dear friends, that 99% of your fears is not true and will not come true. Karamihan po sa ating mga kinakatakutan, hindi mangyayari at hindi nangyayari. Yan ang problema natin. Pinaparusahan natin ang ating mga sarili dahil sa ating mga takot. Parang umuulan sa isip mo, pero sa realidad, umaaraw naman talaga. Halimbawa, takot kang iwanan ka ng asawa mo. Kahit naman araw-araw, inuuwian ka. Takot ka na hindi ka makabayad sa utang. Pero buwan-buwan, nakakaraos ka. Takot ka na mamamatay ka dahil sa iyong sakit. Pero nauna pang namatay yung kapitbahay mo. Kaya nga, hindi po mahalaga kung anong kinatatakot mo. Anong mas mahalaga? Ang tanong, bakit natatakot ka? The most important question is, why are you afraid? Kasi ang pinakaugat ng takot ay hindi po galing sa realidad. Ang takot ay nanggagaling sa ating mga kaisipan. Kaya natatakot ka, kapatid, kasi hindi ka nabubuhay sa kasalukuyan. Natatakot ka, kapatid, dahil nabubuhay ka sa iyong imagination. May dalawa pong salita na madalas pinagmumulan ng ating takot. Ito po yung salitang, what if? Paano kaya? Di ba? Yan yung dialogue mo, yan yung naririnig mo sa isip mo, sa loob mo, kaya naman biglang lumalakas ang takot mo. Anong sinasabi mo? Paano kaya kapag bumalik yung sakit ko? Paano kaya kung aalisin ako sa trabaho? Paano kaya kung hindi ako pumasa sa board exam? Paano kaya kung mamamatay ang aking magulang? Wala pa naman. Pero ina-advance natin yung nangyayari. At kapag naniwala ka dun sa wala, ano pong tawag dyan? Kabaliwan. Mga baliw lang ang naniniwala dun sa mga hindi pa nangyayari at sa mga wala. Di po ba? Kaya nga, ang palaging takot, yan yung mga nababaliw. Amen? Understand. You are afraid because you're not living in life. You are afraid because you're living in your mind. Get
out from your mind. Stay in reality. Stay in the present. Remember, the present is God's gift to you. You're also afraid, not because life is happening, but you are afraid because you are living a life without God. Sa Ebanghelyo po, narinig natin na nasa bangka ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Meron daw pong dumating ng isang malaking bagyo. Malakas ang alon, pumapasok ng tubig doon po sa bangka. Pero bakit ang ating Panginoong Jesucristo napakahimbing ng kanyang tulog? Bakit si Jesus hindi natakot? Hindi po dahil walang bagyo. Merong bagyo. Hindi po dahil hindi delikado. Napakadelikado nga eh. Pero bakit hindi natakot si Jesus? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nabuhay sa what if. Nabuhay siya doon sa paniniwalang, who is with me? At sino po ang kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Diyos Ama. Amen? Mga kapatid, takot ang mga alagad, hindi dahil malakas ang bagyo, kung hindi dahil malakas sa kanila ang iniisip nilang takot. Takot ang mga alagad dahil hinayaan nila na pumasok ang bagyo sa kanilang isip, hanggang pumasok na rin ito sa kanilang puso. Kaya napansin niyo po, balikan yung Ebanghelyo, ano ang sabi nila sa ating Panginoon? Lord, do you not care that we are perishing? Pero wala naman sanang takot ang mga alagad kung may pananampalataya sila. Ang pananampalataya, ang sasabihin niya, ang ipapahayag niya ay, Lord, I trust you. My dear friends, your fear is a reminder for you to trust God again. Amen? There are two choices when you're afraid. There is the negative fear, and the second is the positive fear. Spell fear, F-E-A-R. Ano po yung masamang fear? Forget everything and run. Tandaan niyo po yun. Fear is forget everything and run. Takbo agad, iwas agad, atras agad, give up agad. Yan po yung negatibong takot. But the positive fear is, F-E-A-R is, face everything and rise. Tandaan niyo po yun. Face everything and rise. Harapin lahat, tapos bumangon ka, lumaban ka, magpatuloy ka. Kapatid, kapag natatakot ka, huwag kang lumayo sa Diyos. Mas lumapit ka pa sa Kanya. Kasi ang takot lumalaki kapag mag-isa ka. Amen? Alalahanin mo din, tandaan mo, palaging nasa bangka mo si Kristo. Hindi man gumagawa ng ingay ang Diyos. Madalas tahimik siya. Pero hindi ibig sabihin wala siya. Silence does not mean absence. But silence means God is doing something. Tahimik ang Diyos minsan hindi dahil wala siyang pakialam. Tahimik ang Diyos minsan kasi may ginagawa siya. Di ba ganyan yung mga taong busy? Kapag hindi mo sila naririnig, ibig sabihin, meron silang ginagawa, hindi mo sila maistorbo. Kaya huwag kang magpapasira dahil lang sa takot mo. Isipin niyo po ito, ang takot ay parang gumagawa ka ng horror story sa utak mo. Minsan, ang nakakatawa, gumagawa tayo ng mga nakakatakot na kwento eh. Pero walang ibang nanonood kung hindi ikaw lang. Di po ba? At ang masaklap pa, tinatakot mo na yung sarili mo, hindi ka naman kumikita dyan sa yung horror story. Di po ba? Okay lang naman po sanang gumawa ng nakakatakot na kwento kung sanang merong ibang manunood. Okay lang naman po na gumawang nakakatakot na movie kung kikita ka, kung babayaran ka. Pero malungkot na kwento, wala nang ang ibang nanonood sa kwento mo, wala nang ibang nanonood sa takot mo, mag-isa ka na lang, nalulungkot ka, bankrupt ka, at pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Di po ba, mga kapatid? Imbis na gumawa ka na nakakatakot na kwento, kaya mo naman lumikha ka ng comedy. Gumawa ka ng love story. You can create an inspirational story. Start in your mind. Amen? Start using your mind differently. Your mind is a tool. Gamitin mo ng mabuti yan. Huwag kang magpapagamit sa iyong utak. Amen? Imbis na sabihin mo, paano kaya
Ang mas magandang sabihin mo, kahit na. Because fear will say, what if? But trust will always say, even if. Kasi ang tunay na pananampalataya, hindi nagsasabing, walang mangyayaring masama. Ang pananampalataya, sasabihin niya, kahit na may masamang nangyayari, may Diyos pa rin. Amen? That is true faith. I know there will be hard times. I know there will be difficult experiences. I know evil is present. And yet I know and I believe, I trust, God is present always. Amen? Magdasal po tayo, mga kapatid, sa banal na misang ito. Hingin natin sa Diyos. Patahimikin ang bagyo ng takot sa ating mga loob. Sabihin natin, Panginoon, palitan mo naman ang aking what if, paano na, sa I trust in you. Sa bawat takot natin, naway maalaala natin, buhay ang Diyos sa ating puso at hindi niya tayo pababayaang lumubog, mawala at masawi sa ating mga problema. Amen. Tumayo po tayo. Sinusunod maging ng hangin at ng alon ng anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mandaragat, namamalakaya at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahaing inihanda, upang ang iyong mga banal ay magunita. Pagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong dakilang gawa, magampanan namin ang paghahandog ng iyong maibiging halimbawa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos yung mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Birhen, ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkawiliran ng mga banal. May turo naming wagas at may sakatuparan. Ang pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Again, my dear friends, beware of your fear. Kahit na sabihin nyo, Father, totoo naman yung akin nararamdaman na takot. Hindi naman kailangan yan na maging katotohanan ng iyong buhay. Bakit ka natatakot? Kasi nabubuhay ka dito, sa isip mo lang. Dalawa pong sangkap ng takot. Your fantastic imagination and your memory. Pag hindi mo makalimutan na dati, nasaktan ka, na trauma ka, at palagi ginagamit mo yung imagination mo, gumawa ng mga nakakatakot na bagay, diyan po nabubuo, lumalaki ang takot. Gamitin niyo pong isip niyo sa mabuti. Use your mind differently. Kung kaya mong makagawa ng horror movie, pwede ka rin naman makagawa ng love story, ng inspirational story, ng comedy. Pasayahin mo naman ang sarili mo. Huwag mo naman hahayaan na magdusa ang iyong sarili. Isipin mo na, tinatakot mo na yung sarili mo. Ikaw lang mag-isang nanonood dyan, hindi ka naman kumikita. Di po ba? Kung mahilig kang gumawa ng nakakatakot, maging scriptwriter ka, pumasok ka sa Viva Films o kahit na saang mga movie houses, doon ka sumulat ng mga nakakatakot. Pero kung ikaw lang mag-isa at hindi ka naman nakikinabang dyan, stop it. You can stop your fear by replacing it with trust. Hindi mo maalis sa mga masamang bagay sa buhay mo, pero pwede kang manalig at paniwalaan mo kasama mo ang Diyos. You can choose two kinds of fear, a negative and a positive one. The negative fear means you forget everything and run. But the positive kind of fear is you face everything
and rise. Ano pong takot ang pipiliin nyo? Hari nawa, yung mabuting takot na nagtutulak sa iyong maniwala, manalig sa Diyos. Let our prayer today, in the face of our fears, is, Lord, I trust you. Sabihin mo yan paulit-ulit. May utang ka, Lord, I trust you. Nangangamba ka, baka iwan ka ng asawa mo, Lord, I trust you. Tatakot ka, baka malis yung anak mo, tigas ang ulo, nag-away kayo, Lord, I trust you. Magigera ba? Magwo-World War III na ba? Lord, I trust you. Ikaw ba'y mabubuhay o mamamatay? You say, Lord, I trust you. Yang tiwala na yan, magbigay sana sa iyo ng tuwa at ng kapayapaan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.